garlic tahong naman nga ni ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo ho ako sa mga kaganapan ko ho sa buhay. Ay for the go! So ayun na nga niyo mga kamangyan, ngayon na nga nila ho ulit kami nakabili ng tahong sa palengke. Gawa ng minsan kapag napunta ho kami, may mga tahong-tahong naman ho, kaso nga nila ang ho ay kukunti lang. Ay alam niyo naman ho kami din sa bahay ko, bang pagkarami-rami ho namin din eh. Tapos ho gustong-gusto pa namin yung mga gayang ulam, kaya dapat ho ay maramihan talaga. Kaya nga niyo nung nakita namin na medyo marami-rami yung tindang tahong mga kamangyan, ay di ayun nga niyo, bumili na kami ng 14 kilos. 140 pesos nga niyo pala yung isang kilo na rin mga kamangyan. Tapos ho yung luto na agawin namin din ay medyo kakaiba. Di ka ho madalas yung luto din ay yung sinabawan, ganyan. Pero ngayon ho yung agawin natin din ay garlic buttered tahong. Huy, sino ka dyan? Madalas ho yung gayong luto inagawa yun sa hipon, sa sugpo. Pero ngayon sa tahong natin agawin. Sa tunay ho, medyo may kamahalan na rin talaga kasi nga ni ho 140 pesos na ho ang isang kilo. Dati ho parang nasa 30, 50 gayon lamang. Ay pag isang kilo lang naman ho yung binili mo, kulang talaga kasi syempre atagtagin pa naman yung mga shell niya. Pinagsama-sama mo yung isang kilo na laman niya, anak ko ay kaunti lang. Ewan ko, pero di ni halos sa aming barangay wala na halos nakukuha na ganyan. Gawa ng dati ng mga bata pa kami. Nakakalibre ho kami ng ulam, gawa nga ni ho na nangunguha kami ng ganyan. Eh libre lamang yung gayon. Pero ngayon ho wala na halos. Siguro sa ibang bayan, sa ibang barangay. At sadya nga ni ho namahal, gawa ng pagkahirap-hirap naman akong manguha ng gayon. Kung di ni ho sa amin ay 140 pesos na ho yung isang kilo, ay baka ho sa ibang lugar ay mas mahal pa. So ayan, bali pinakulaan nga nila ho namin yan mga kamangyan. At ayan nga ni ho at nagbukahan na. Wow, nagbukahan. Tapos diniretso na nga ni ho pala ni Kuya Bunjing na ilagay nga ni ho diyan sa lamesa. Kasi nga ni ho ahiwalay pa yung shell doon sa mismong laman. Kasi syempre yung laman lang yung kailangan natin dyan. Kapag galuto naman ho ng sinabawang tahong, ayan, diretso na inasama na din yung shell. Ay sa tunay ho ay nakakamiss din talagang mag-ulam ng sinabawang tahong. Oo, tapos lasang-lasa mo yung luya. Tagaktak na yung pawis mo, gayon. Dahil nga niyo medyo marami-rami ari mga kamangyan, iri talaga yung medyo maumay gawin. Kasi naman isa-isahin mo yan na ihiwalay nga ni yung laman doon sa shell. Pagkarami-rami ha, isang tulyasi. Pero sabi ko naman ho, ay tsaga-tsagaan laang ho nila gawa ng mamaya, isulit naman yaan at masarap ang ulam. At habang busy nga niyo sila doon mga kamangyan, na rin nga niyo ho, at hinanda ko na yung mga agamitin sa pagluluto ho noong garlic buttered tahong. Nagpainit na rin ho pala ako ng kunting mantika diyan mga kamangyan, saka ko nilagay ari nga nihong butter. Tapos rin pagkarami-raming bawang. Kailangan ko yan mga kamangyan, mas maraming bawang, mas masarap. Mamaya din ho, kapag naluto na yan, miski ang bawang, makakain na rin. Nagpadagdag na rin ho pala ako ng butter diyan mga kamangyan, gawan ng medyo marami-rami talaga yung ating bawang. Tapos maya-maya ho, sinunod na namin ilagay diyan yung sibuyas, yung shrimp cubes, tomato paste, at syempre ho, aring oyster sauce. Basta parang nagaluto ka lang ng normal na buttered shrimp mga kamangyan, tapos naglagay na rin ako ng pampalasang paminta, asin, tapos ho, konting ketchup. Nakakatuwa rin nga niyo at nagapresenta talaga rin aking pamangkin na siya raw naman ang galuto, siya raw naman ang galagay ng garnian. Okay, sige, pwede ka na mag-asawa. Huy, hindi! Kaya ko maglagay ng Sprite diyan, sinunod na ni JC, yun nga yung garlic powder. Grabe pagkataas-taas naman, talagang paglaglag ay talsik na sa akin. Salamat! Naglagay na rin pala kami ng konting lemon diyan mga kamangyan. Tapos ayan, pakuluin lang ang huyaan ng very light. And for the go! So ayun, bali na nga niyo pala lahat yung tahong mga kamangyan. At sa tunay ay medyo marami-rami na rin ho. Are, abay sana naman, gawa ng are ay 14 kilos. Siguro are ay hanggang pang kinabukasan na namin. Pero sabi ko ho din wag naman pakaramihan ng kain. At abay, nakakahibla din ho yung garni. So ayan, after ho niyaan mga kamangyan, pakuluan lang ang huyaan para syempre yung lasa baga ay kumapit mismo doon sa tahong. Ngayon pala ako mga kamangyan, sobrang natatakam na talaga ako. Gawa na ang pagkabango-bango na rin. Naglagay na rin pala kami ng sili diyan para kahit papaano ay may konting sipa. Wow, konting sipa. Kailangan din pala mga kamangyan kapag magaluto ho kayo ng tahong. Malilinis nyo ho ng mabuti, mapapakuluan, ganyan. Gawa ng minsan kapag hindi ho nalinis ng maigi ay masama ho yung lasa. Gawa ng syempre nasa ilalim yan ng tubig, nasa putikan. Kaya kailangan mo talagang linisin ng bonggang-bongga. So ayan, naglagay na rin pala ako ng cheese diyan mga kamangyan at pwede nyo mas damihan kung gusto nyo ng cheesy. Wow, cheesy. Ay after lang minutes nga nyo mga kamangyan, sa wakas ho ay naluto na rin ating buttered garlic tahong at kanina pa ho talaga ako takam na takam din. Tingnan nyo naman yung itsura, talagang ibibenta ko to sa inyo. Hoy, bakit naman nakabenta? Katikim ko nga nyo na rin mga kamangyan, hindi ko naman lasahan yung mismong tahong, pero sobrang sarap niya talaga. Ay naku, yung mga ganitong luto, pakakasalan. Huy! Dahil nga ho, okay naman na rin mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. Kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din eh. Ay for the go. Grabe mga kamangyan, diga ho, sabi ko, hinahinay lang ako sa pagkain na rin, sa pag-ulam, ganyan. Ang kaso nga nila, ako pati talaga ako sobrang nasarapan na parami talaga yung kain ko diyan. Kahit nga niyo sinatatay, first time lang din ho makatikim ng garne. Tapos ho, tinanong ko rin nga niyo sila kung may nakikita baga sa mga karinderya o kaya naman sa mga restaurant. Yung buttered garlic tahong. Ay sabi ho, ay wala daw. Siguro sa ibang lugar meron. Pero dito sa amin parang di pa rin ako nakakakita. Kahit nga yung mga bata, pwede na rin makapag-ulam ng garne mga kamangyan. Basta wag nyo na lang lagyan ng mga sili-sili kasi syempre maaanghangan yung mga yun. Kung pa nga niyo, sa susunod kapag may nabili ulit kami na tahong sa palengke, naku panigurado, garne ulit na luto yung agawin namin. Ay for the go. At ayun na nga niyo mga kamangyan, kinabukasan ho ay maaga kami nagbiyahe dahil ngayon ho ay grand reopening ng Jetty Macapagal Building. Para sa mga hindi nakakaalam diyan mga kamangyan, ari ho yung company. Nung ina-manage ho namin na gasolinahan sa Mindoro. Super happy ko nga ni ho mga kamangyan na na-invite kami din para makita yung mga big bosses, yung mga staff, kung saan ho sila yung nag-guide sa amin para mas maging smooth yung pagmamanage ho namin sa gasolinahan.
puntahan. At grabe ho mga kamangyan, kung makikita nyo ho sa personal aring building na ari, grabe, sobrang laki. Tapos ang maganda pa sa building na ari mga kamangyan, hindi lang ang Jetty office yung meron ho din. Dahil naging office center na rin ho siya. Tapos parang naging landmark na rin ho talaga ari. Kunyari ay, huy, doon na lang tayo magkita-kita sa Jetty Macapagal. Tapos yun, alam na yun ng mga tao doon. Tapos napansin ko rin talaga mga kamangyan na ang ganda ng pwesto nila kasi nga ni ho, walking distance lang ho sa mga major establishment like DFA, LRT, Mall, SM Mall of Asia. O diga, apakalapit at apakadaling puntahan. Kaya din nga nung sinabi ko kanina mga kamangyan, hindi lang ho basta Jetty office yung meron ho din. Dahil meron din hong iba't ibang restaurant at saka mga convenience store sa ground floor na perfect ho para sa mga visitors, locals, office workers. Tapos so yung second at saka third floor nila, open pa rin po for leasing para sa iba't ibang klase ng offices. At rin nakakakilig, nakita ko rin yung Jetty Macapagal flagship station. Grabe, ang dami ho talagang nagapagas din ng mga kamangyan. At kahit kami, sobrang subok na namin yung quality ng gasolina niya. Good quality ho kasi yung mga produkto ng Jetty mga kamangyan. Kaya ho, sobrang nakaka-proud. Mga hindi din ho pala nakakaalam diyan mga kamangyan, ang Jetty ho ay all over the Philippines na. Kasi ho, meron ng more than 200 operational station. O di kang pagkadami-dami. At laruin ko lang din ho mga kamangyan kasi ang daming nag-message sa akin. Sa akin daw yung Jetty doon sa ganitong lugar, sa ganyan. Hindi ho mga kamangyan kasi ang ina-manage lang ho namin ay yung Jetty gasoline station ho sa aming probinsya, which is sa Oriental Mindoro. Kung may makikita man ho kayong Jetty gasoline station sa ibang lugar, iba ho nag-manage niyaan. Gawa ng syempre ang gusto namin. Kaya namin i-manage, kaya namin bisitahin kung kailan namin gusto. Pero wag ho kayong mag-alala kapag meron na kaming station sa ibang lugar, asabihan namin kayo. At alam niyo ba mga kamangyan, hindi talaga namin inapagsisihan. Isa talaga ito sa pinakamagandang investment na meron ho kami. Kasi nga niyo, maganda yung quality, hindi nakakahiya sa aming mga customer. At ang isa pa ho nakaka-proud diyan mga kamangyan, alam niyo gaho, yung Jetty, magmamay-ari siya ng 100% Filipino businessman. O diga, support local. Huy! So, kung may makita man ho kayong Jetty gasoline station, for the go na. Ang Jetty ho ay gasolina ng bayan. Ay for the go. So yung sobrang saya and congratulations. Kasi ho, successful ang grand reopening ng Jetty Macapagal building. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Ano? So hanggang dito na lang ho ring ating video at kami mauwi pa ng Mindoro. Bye-bye, love you. Huy!